Alam mo ba na minsan, ang pinakamalakas na mensahe ay hindi nanggagaling sa salita, kundi sa katahimikan. Sa mga relasyon, lalo na sa pagitan ng lalaki at babae, may isang bagay na madalas magdulot ng matinding epekto, ang pananahimik ng isang lalaki. At dito pumapasok ang Stoicism. Kasi sa tuwing pipiliin mong manahimik, may mga babaeng unti-unting nakakaranas ng isang malalim na emosyon, ang pagsisisi. Pero bakit nga ba? Ano ang dahilan kung bakit ang simpleng pananahimik ng lalaki ay nag-iiwan ng ganoong epekto? At ano ang matututuhan natin dito bilang mga Pilipino sa panahon ng stress, relasyon, at self-control? Yan ang aalamin natin ngayon. Isipin natin ang isang eksena. May away o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng lalaki at babae. Natural na inaasahan ng babae na mag-e-explain, magpapaliwanag, o magsusumamo ang lalaki. Pero ang Stoic man, hindi agad nagsasalita. Pinipili niya ang katahimikan, dahil alam niya na minsan, hindi lahat kailangan ng salita. Ngayon, anong nararamdaman ng babae? Sa una, inis, galit, o frustration. Pero habang tumatagal, doon pumapasok yung regret, yung realization na bakit ko siya hinayaan. Bakit hindi ko pinahalagahan ng taong kayang manahimik, imbes na makipagtalo? Sa Stoicism, may prinsipyo na tinatawag na control what you can, let go of what you can't. Hindi mo kontrolado ang emosyon ng iba. Hindi mo kontrolado kung paano sila magre-react. Pero kontrolado mo ang sarili mong galit, salita, at aksyon. Kaya minsan, ang pagiging tahimik ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng malalim na self-control. At sa pananahimik na iyon, nagiging malinaw sa kabilang panig, lalo na sa babae, na hindi ka madaling hilahin sa drama o away. Sa halip na sumigaw o magpaliwanag ng paulit-ulit, pinipili mong tumahimik. At doon, mas nararamdaman nila yung bigat ng iyong presensya, kaysa kung nagsalita ka pa ng daan-daang salita. Ngayon, bakit nagkakaroon ng regret ang isang babae kapag nanatili kang tahimik? Una, dahil napapansin nila na ikaw ay hindi dependent sa kanilang validation. Pangalawa, natututo silang i-reflect ang sarili nilang aksyon. At pangatlo, napapansin nila ang value ng isang lalaking marunong magtimpi. Yung mga salitang hindi mo binitiwan, nagiging salamin sa isip nila. At habang iniisip nila yun paulit-ulit, doon pumapasok yung regret. Regret na baka nasayang nila yung isang taong may emotional discipline. Regret na baka mali ang reaksyon nila. At regret na baka hindi na nila ulit matagpuan ang ganitong klaseng tao. Kung lalaki ka at may pinagdadaanan kang ganito, tandaan, ang Stoicism ay hindi ibig sabihin na lagi kang mananahimik. Ang ibig sabihin lang, marunong kang pumili kung kailan ka magsasalita at kung kailan mas mainam na tumahimik. Kapag galit ka, tumahimik muna. Kapag wala ka namang idadagdag na makakabuti, tumahimik muna. Kapag ang sagot mo ay magpapalala lang ng sitwasyon, tumahimik muna. Pero hindi ibig sabihin na lagi kang passive. Stoicism is about wisdom, knowing when to hold back, and when to speak with reason and clarity. Kaya mga kababayan, minsan ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa salita. Sa relasyon, oo, pwedeng magdulot ito ng frustration sa babae. Pero kalaunan, yun din ang nagiging dahilan ng kanilang regret. Dahil doon nila nakikita na ang isang tunay na Stoic man ay hindi alipin ng emosyon, kundi master ng kanyang sarili. At sa huli, yun ang uri ng tao na hindi madaling palitan, at mahirap pagsisihan na nawala. Kung nagustuhan mo itong content, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Stoic-inspired lessons sa buhay, relasyon, at self-improvement. Ito ang Stoic Pinoy, at tandaan, hindi mo kontrolado ang lahat, pero kontrolado mo ang sarili mo.